Maagang nagising si Lito upang simulan ang kanyang araw sa kusina ng mansyon ng mga De La Cruz, isang tanyag na pamilya sa Maynila na kilala sa kanilang yaman at impluwensya. Bilang pangunahing kusinero, responsibilidad niya ang paghahanda ng masarap at masustansyang pagkain para sa pamilya. Ngunit ang umagang ito ay hindi katulad ng iba, nagdala ito ng malaking problema sa kanyang buhay. Habang abala si Lito sa pagluluto ng agahan, pumasok si Senyora de la Cruz sa kusina, kasunod ang kanyang asawa at ilang kasambahay. Bakas sa mukha ni Senyora ang galit at pag-aalala. Tumigil ang lahat sa kusina, at naramdaman ni Lito ang bigat ng sitwasyon. "Lito, may kailangan kang ipaliwanag," mariing sabi ni Senyora de la Cruz, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Lito. Nagtaka si Lito, "Ano po ang problema, Senyora? Ang aking mamahaling kwintas ay nawawala. Ang kwintas na iyon ay hindi basta-bastang mawawala, at ikaw lang ang pwedeng kumuha," diretsahang akusasyon ni Senyora. Napalunok si Lito, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog sa dibdib. "Senyora, wala po akong kinuha. Hindi po ako magnanakaw," mariin niyang tugon, subalit ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Ikaw lang ang may akses sa lahat ng parte ng bahay, lalo na sa mga oras na walang ibang tao," dagdag ni Senyor de la Cruz. Ang kanyang tono ay matigas at walang bakas ng pagdududa. "Napakadali para sa iyo na pumasok sa aming silid at kunin ang anumang iyong gusto. Pero hindi po ako ang kumuha," giit ni Lito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Pinag-isipan namin ito ng mabuti, at ikaw lang ang tanging taong may motibo at pagkakataon na gawin ito," patuloy ni Senyora de la Cruz. "Dahil dito, wala kaming ibang choice kundi ang tanggalin ka sa serbisyo at ipaalam sa mga awtoridad." Nanlumo si Lito sa bigat ng mga paratang. "Senyora, nanumpa po ako na maglingkod ng tapat sa inyong pamilya. Hindi po ako kailanman gagawa ng bagay na makakasira sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Ang mga salita mo ay hindi sapat para linisin ang iyong pangalan," sagot ni Senyor de la Cruz. "Kailangan mong umalis sa bahay na ito kaagad. At tungkol sa iyong mga sahod na hindi pa nababayaran, hindi na namin ito ibibigay at kulang pa ang halaga nito sa kinuha mong kwintas." Sa gitna ng kanyang pagkabigla at kawalang magawa, walang nasabi si Lito. Dala ang mabigat na damdamin, lumakad siya palabas ng kusina at sa bahay na nagsilbing kanyang tahanan at lugar ng trabaho sa loob ng maraming taon. Habang lumalayo siya, ang mga mata niya ay puno ng luha sa hindi inaasahang pagtatapos ng kanyang karera at ang kawalan ng hustisya na kanyang naranasan. Matapos ang mabigat na akusasyon at pagpapaalis sa kanya sa mansyon ng mga De La Cruz, naglakad si Lito sa mga kalye ng Maynila na tila wala sa sarili. Ang init ng araw ay kumukuyakoy sa kanyang balat ngunit hindi ito naramdaman ni Lito dahil sa lamig ng takot at kawalan ng pag-asa na kumapit sa kanyang puso. Nang tumunog ang kanyang cellphone, nagulat siya nang makitang si Maricel, ang kasambahay na kaibigan niya, ang tumatawag. "Kuya Lito, kamusta ka? Nasaan ka na?" Ang boses ni Maricel sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Nasa labas na ako ng bahay, Maricel. Naglalakad, hindi ko alam kung saan pupunta," sagot niya, ang tinig ay mababa at nanghihina. "Kuya, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila yun sa'yo. Alam kong wala kang kasalanan," sabi ni Maricel. "Pinagdududahan ko na rin ang sarili ko, Maricel. Bakit ako? Bakit nila ako basta nalang itinapon na parang basura?" tanong ni Lito, halos mapaiyak sa sakit ng kanyang damdamin. "Kuya, huwag kang mawalan ng pag-asa. May mga tao pa ring naniniwala sa'yo. Kasama na ako doon. Siguro kailangan mo muna ng oras para mag-isip at magpahinga. May ipon ka ba? Saan ka muna titira?" nag-aalalang tanong ni Maricel. "Medyo may naipon naman ako, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ito tatagal. Wala akong kamag-anak dito sa Maynila, baka umuwi muna ako sa probinsya," pagbabahagi ni Lito, habang unti-unting ilinaw sa kanya ang susunod niyang hakbang. "Magandang ideya yan, kuya. Doon ka muna magpahinga at mag-isip ng mga susunod mong gagawin. At kuya, kung kailangan mo ng tulong o kausap, tawagan mo lang ako ha. Nandito lang ako para sa'yo," pagpapalakas ng loob ni Maricel. "Salamat, Maricel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," pasasalamat ni Lito, na bahagyang gumaan ang pakiramdam dahil sa suporta ng kaibigan. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin ni Lito ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalye, tila pagod at gutom na gutom. Sa kabila ng kanyang sariling mga problema, nadama ni Lito ang pagnanais na tumulong.
Nilapitan niya ang matanda. Tay, ayos lang po ba kayo? Mukhang pagod na pagod po kayo ah. Ang matanda, na may guhit ng maraming taon sa kanyang mukha, ay tumingin kay Lito at ngumiti ng mapait. Napagod lang sa paglalakbay anak. Salamat sa pag-aalala, mahinang tugon ng matanda. Walang pag-aatubili, kinuha ni Lito ang natitira niyang pera at bumili ng pagkain para sa kanilang dalawa sa kalapit na tindahan. Habang sila ay kumakain, nagkwento ang matanda tungkol sa kanyang mahabang paglalakbay mula sa probinsya, na walang kasiguruhan kung saan matutulog o kung ano ang kakainin sa susunod na araw. Habang nakikinig si Lito, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama, ang pakiramdam na may halaga pa rin ang kanyang buhay, kahit sa simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan. Sa sandaling iyon kahit papaano, nakalimutan niya ang kanyang sariling mga suliranin at naalala na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Habang nakaupo sa tabi ng matandang lalaki, kumakain at nag-uusap, dahan-daang naramdaman ni Lito ang pagbawas ng bigat sa kanyang dibdib. Ang pagbabahagi ng pagkain, kahit sa gitna ng kanyang sariling kagipitan, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Alam mo anak, bihira na ang mga taong may malasakit sa kapwa ngayon. Salamat sa tulong mo, sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Naku tay, wala po yun. Maswerte ako at may kaunti pa akong naitabi, sapat para sa ating munting salo-salo, tugon ni Lito na may ngiti, bagaman ang kanyang puso ay may bahid pa rin ng lungkot. Tumingin ang matanda kay Lito, tila may ibig sabihin. Anak sa buhay, may mga pagkakataon tayong makatagpo ng mga tao sa hindi inaasahang panahon at lugar. Minsan, may dala silang regalo na higit pa sa inaakala natin. Nagtaka si Lito sa sinabi ng matanda. Anong ibig ninyong sabihin tay? May ibibigay ako sa'yo, isang bagay na maaaring magbago ng iyong kapalaran, sabi ng matanda habang dahan-daang inaabot ang kanyang lumang bag. Kinuha niya mula roon ang isang lumang sandok na kahoy, may ukit itong mga disenyo na hindi pangkaraniwan, mga lumang simbolo at sinaunang sulat. Ito ay sandok, ngunit hindi lamang basta sandok. Ito ang sandok ng kasaganahan. Sa tuwing gagamitin mo ito sa pagluluto, magbibigay ito ng kakaibang sarap sa iyong mga luto na magpapahanga sa sinuman, paliwanag ng matanda. Hindi makapaniwala si Lito. Tay, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Pero bakit ninyo ibibigay sa akin ito? Hindi ko po ito karapat-dapat. Karapat-dapat ka Lito. Nakikita ko ang iyong kabutihan at ang puso mong handang tumulong sa kapwa kahit sa gitna ng sarili mong pagdurusa. Sagot ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Napaluha si Lito sa sinabi ng matanda. Sa mga panahong nadarama niyang siya'y nag-iisa at walang halaga, ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at layunin. Gamitin mo ang regalo na ito para makabangon muli. Maaaring pinagbintangan kang nagnakaw ng alahas, pero binigyan ka ng pagkakataong mag-umpisa muli sa ibang paraan, dagdag pa ng matanda. Nagpasalamat si Lito, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Tay, hindi ko po malilimutan ang araw na ito. Sana'y mabigyan ko rin ng biyaya ang iba, tulad ng pagbibigay ninyo sa akin. Nang magpaalam ang matanda, nag-iwan siya ng hindi lamang isang mahiwagang sandok, kundi ng isang bagong pananaw sa buhay para kay Lito. Habang naglalakad palayo sa matanda, napuno ng determinasyon si Lito. Naisip niya ang maaaring maging bukas na puno ng pag-asa at pagkakataon. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang ideya ng pagbabalik sa Pangasinan, sa piling ng kanyang ina, upang simulan ng isang bagong kabanata gamit ang kanyang bagong sandok ng kasaganahan. Matapos ang mahaba at tahimik na biyahe pabalik sa Pangasinan, si Lito ay bumaba mula sa bus na may mabigat na damdamin, dala-dala ang kanyang mga gamit at ang di mawaring kaba sa kanyang puso. Sa paglalakad niya patungo sa kanilang bahay, naaaninag na niya ang kanyang ina na si Aling Zenny, na abala sa pagdidilig ng mga halaman sa harap ng kanilang tahanan. Pagkakita sa kanya, agad lumapit si Aling Zenny, ang kanyang mukha ay halo ng pag-aalala at saya. Lito, bakit ka biglang umuwi? Anong nangyari? May problema ba sa trabaho mo sa Maynila? Sa pagpasok nila sa loob ng bahay, ibinaba ni Lito ang kanyang bag at naupo sila sa lumang sofa sa sala. Humugat muna siya ng malalim na hininga bago nagsimula. Ma, marami akong gustong sabihin. Hindi maganda ang nangyari sa akin sa Maynila. Nakikinig si Aling Zenny. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, ano man yan, sabihin mo lang sa akin.
Nandito lang ako para sa'yo. Pinagbintangan po ako ng pagnanakaw ma. Yung kwintas ni Señora de la Cruz, nawawala at ako ang itinuro nilang kumuha. Wala naman po akong ginawang masama, pero tinanggal nila ako at hindi pa binayaran ang 2 buwan kong sahod. Malungkot na kwento ni Lito, ang kanyang mga matay puno ng hinanakit at sakit. Napabuntong hininga si Aling Zenny, at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Lito, napakahirap naman ang pinagdaanan mo. Pero anak, kilala kita. Alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yan. Salamat po ma, kaya ko rin po umuwi, para makapag-isip at makapagsimula ulit, sabi ni Lito, pilit na ngumiti sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Habang papalubog ang araw, nagpasya si Lito na magluto ng hapunan para sa kanila. Ma, ako na ang bahala sa hapunan. May lulutuin ako para sa atin. Habang abala si Lito sa paghahanda ng ginataang kaldereta, isang paborito nilang ulam, napagdesisyonan niyang gamitin ang mahiwagang sandok na bigay ng matanda. Sa bawat halong ginawa niya sa kaldereta gamit ang sandok, nadama niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang pag-asa na baka totoo nga ang sinabi ng matanda. Nang ihain na ni Lito ang kaldereta sa hapag, sabik na tinikman ito ni Aling Zenny. Sa unang kagat pa lamang, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ay anak, napakasarap nito, parang kakaiba sa mga dati mong luto. Anong ginawa mo? Ngumiti si Lito, at dahan-daang ipinakita ang mahiwagang sandok. Ma, may ibinigay sa akin ng isang matanda sa Maynila bago ako umuwi. Isang mahiwagang sandok daw ito na magpapasarap ng kahit anong luto. Napamangha si Aling Zenny. Talaga, mahiwagang sandok, parang sa mga kwento lang ah. Opo ma, at sa tingin ko, totoo nga ang mahika niya. Tingnan niyo po ang naging epekto sa kaldereta, masayang sabi ni Lito. Habang kumakain, nagsimulang mag-isip si Aling Zenny. Alam mo Lito, baka ito na ang simula ng bagong yugto ng buhay mo. Bakit hindi ka magtayo ng maliit na karinderya dito? Gamitin mo ang mahiwagang sandok, siguradong dadayuhin ka ng mga tao para sa iyong luto. Napaisip si Lito sa suhestyon ng kanyang ina. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at direksyon. Tama po kayo ma, magandang ideya yan. Bukas po simulan natin ang pagplano. Ang gabi ay dumaan sa kanila na puno ng masasayang kwentuhan at pagpaplano para sa hinaharap, na ngayon ay mukhang puno ng posibilidad at pagbabago. Salamat sa isang mahiwagang regalo at sa walang sawang suporta ng isang inang handang sumuporta sa kanyang anak, sa panibagong kabanata ng buhay. Maagang nagising sina Lito at Aling Zenny kinabukasan, kapwa sabik at determinado sa bagong yugto ng kanilang buhay. Maaga pa lang, ngunit mayroon ng enerhiya ang maliit nilang tahanan sa paghahanda para sa pagbubukas ng kanilang maliit na karinderya. Ma, tingin ko dapat nating pagandahin ang harapan para maakit ang mga customer, suhestyon ni Lito habang inaayos ang mga lumang mesa at upuan na kanilang gagamitin. Tumango si Aling Zenny, masigasig sa pagtulong. Tama ka anak, lagyan natin ng magagandang kurtina at ilang palamuti. Gusto kong maging kaaya-aya ang lugar para sa mga bisita natin. Habang inaayos nila ang lugar, dumating ang kanilang kapitbahay na si Mang John, na dala ang ilang mga halaman. Nabalitaan ko ang plano ninyo Zenny. Naisip ko na baka makatulong itong mga halaman para mas lalong gumanda ang inyong karinderya. June, maraming salamat ha. Malaking tulong ito, pasasalamat ni Aling Zenny, habang inilalagay ni Mang John ang mga halaman sa tabi ng entrada. Habang nagkakape, pinag-usapan nila ang menu para sa unang araw. Anak, siguraduhin nating mayroong variety, pero gamitin natin ang mga siguradong patok sa panlasa ng mga tao dito, payo ni Aling Zenny. Naglista si Lito ng mga posibleng putahe, adobo, sinigang, ginataang kaldereta, at ilang uri ng pampalamig tulad ng sagot gulaman. Gagamitin ko po ang mahiwagang sandok para sa lahat ng luto natin ma. Magandang ideya yan. Sigurado akong magiging kakaiba at masarap ang mga yan. Excited na ako anak, sabi ni Aling Zenny, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asam. Nang dumating ang hapon, handa na ang lahat para sa malaking araw. Nagsimula silang magluto, at ang bawat paghalo ni Lito gamit ang mahiwagang sandok ay nagdudulot ng masarap na aroma na unti-unting kumalat sa paligid. Sa pagbubukas ng karinderya, unti-unting dumating ang mga tao, naaakit sa amoy at sa bali-balita tungkol sa bagong bukas na karinderya. Ang mga ngiti at masasarap na puna mula sa mga unang customer ay nagdala ng kasiyahan at kumpiyansa kay Lito at sa kanyang ina.
Grabe itong kaldereta mo, Lito. Ibang-iba sa natikman ko sa iba. Anong sikreto mo? Tanong ng isang suki habang inunguya ang pagkain. Ngiti ang isinukli ni Lito. Meron po kaming maliit na sikreto sa kusina. Basta po masarap ang pagkain, yun po ang mahalaga. Habang umuusad ang araw, napansin ni Lito ang pagdagsa ng mas marami pang tao. Sa tuwing may bagong dating na customer, hindi maiwasan ni Aling Zenny ang mapaluha sa tuwa. Nakikita mo ba to, Lito? Ang dami ng tao. Salamat sa Diyos at sa mahiwagang sandok na yan. Sa pagtatapos ng araw, pagod ngunit masayang masaya sina Lito at Aling Zenny. Habang nagliligpit, nag-usap sila tungkol sa mga susunod na plano at kung paano pa nila mapapalaki ang negosyo. Sa tingin ko, simula pa lang ito. Marami pa tayong magagawa, sabi ni Lito, habang pinupunasan ang mesa. Tama ka, anak, at nandito lang ako susuporta sa'yo, tugon ni Aling Zenny, habang magkahawak sila ng kamay, kapwa umaasa sa magandang kinabukasan ng kanilang munting karinderya. Sa paglipas ng mga linggo, ang maliit na karinderya ni Lito ay unti-unting naging kilala sa buong Pangasinan. Hindi lamang ang mga lokal ang dumadayo kundi pati na rin ang mga turista mula sa iba't ibang lugar, lahat ay naistikman ang natatanging luto na may di umano'y mahiwagang sahog. Isang hapon, habang abala si Lito sa paghahanda ng espesyal na batch ng kanyang sikat na ginataang kaldereta, dumating ang isang grupo ng mga bisita mula sa Maynila. Kasama sa grupo ang isang kilalang food blogger, si Gino Del Valle, na narinig ang tungkol sa karinderya mula sa social media. Magandang hapon po, maligayang pagdating sa aming karinderya. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, bati ni Lito, na walang kamalay-malay kung sino ang kanyang mga bisita. Magandang hapon, Lito. Ako si Gino Del Valle, at narito kami para tikman ang iyong sikat na mga luto. Nabalitaan namin ang tungkol sa iyong karinderya at naisa na naming itampok ito sa aming blog, pagpapakilala ni Gino, habang inilalabas ang kanyang camera. Nagulat si Lito sa narinig ngunit agad din siyang nakabawi. Naku, isang karangalan po iyan para sa amin. Sana po ay magustuhan ninyo ang aming handa. Habang kumakain ang mga bisita, pinanood ni Lito at ng kanyang ina ang kanilang reaksyon. Bawat subo at ngiti ng mga bisita ay nagdudulot ng kaba at excitement sa kanila. Grabe itong kaldereta mo, may kakaibang twist. Hindi ko maipaliwanag pero napakasarap, komento ni Gino, hindi maitago ang pagkamangha. Salamat po, may maliit kaming sikreto sa aming pagluluto, sagot ni Lito, ngumiti siya, isang ngiting may halong misteryo. Pagkatapos kumain, lumapit si Gino kay Lito. Lito, sa palagay ko marami ang magkakainteres sa iyong kwento at sa iyong luto. Pwede ba tayong magkaroon ng maikling panayam? Gusto kong malaman ng mga tao kung paano ka nagsimula. Sa panayam, ibinahagi ni Lito ang kanyang mga pinagdaanan, ang mga pagsubok sa Maynila, ang pagkakatanggal niya sa trabaho, at kung paano siya nakabangon muli. Sa bawat pagsubok, may natututunan tayo. Sa akin, natutunan kong hindi sumuko at patuloy lang maniwala sa mga milagro. Sa laysay niya, ang boses niya ay puno ng emosyon at pasasalamat. Nang may lathala ang blog post ni Gino, agad itong nag-viral. Dumami lalo ang mga taong dumadayo sa karinderya ni Lito, na nagdulot ng dagdag na prosperidad sa kanyang negosyo. Isang umaga, habang nagkakape sina Lito at Aling Zenny, pinag-uusapan nila ang sunod nilang mga hakbang. Ma, parang panaginip lang lahat ng ito. Mula sa pagkakatanggal sa trabaho, hanggang sa pagkakaroon ng sariling negosyo na pinupuntahan ng maraming tao. Sabi ni Lito, hindi makapaniwala sa takbo ng mga pangyayari. Nak, simula pa lang ito. Marami pang darating na oportunidad, sagot ni Aling Zenny, puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. At sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga, nakita mo ang halaga ng pagtitiwala at pagtutulungan. Nag-toast sila gamit ang kanilang mga tasa ng kape, sa umaga na puno ng mga pangarap at plano para sa hinaharap. Ang munting karinderya na sinimulan nila bilang isang pagtatangka na makabawi mula sa mga dagok ng buhay ay naging isang simbolo ng pag-asa at katatagan, hindi lamang para kay Lito at sa kanyang ina kundi para din sa buong komunidad na sumuporta at naniwala sa kanila. Isang hapon, habang abala si Lito sa paghahanda ng mga orders sa kanyang karinderya, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, ang kanyang dating mga amo, ang mag-asawang De La Cruz, mula sa Maynila. Nakatayo sila sa entrada, kapwa nagmamasid sa masiglang eksena ng kumakain na mga parokyana. Napansin ni Lito ang mga pamilyar na mukha at saglit siyang natigilan,
Bumalik sa kanyang alaala ang mga masakit na pangyayari ng nakaraan. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa kanila ng may pag-aalinlangan. Magandang hapon po, Senyor, Senyora de la Cruz, bati ni Lito, pilit itinatago ang kanyang pagkabigla at tensyon. Magandang hapon Lito, nabalitaan namin ang iyong tagumpay dito, kaya naman napagpasyahan naming bisitahin at maranasan ang iyong sikat na karinderya, sagot ni Senyor de la Cruz. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga at pag-usisa. Tumango si Senyora de la Cruz. Oo, at gusto rin namin personal na humingi ng tawad sa nangyari noon. Sana'y mapatawad mo kami sa hindi makatarungang pagtrato sa iyo. Habang inaayos ni Lito ang isang mesa para sa kanila, pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman. Ang dating sakit at galit ay unti-unting napalitan ng isang di inaasahang kalma. Ako na po ang bahala sa inyo. Maupo lang po kayo at ihahanda ko ang aming pinakamasarap na putahe, sabi ni Lito, nagmamadaling pumunta sa kusina para ihanda ang pagkain. Habang naghahanda si Lito ng ginataang kaldereta, pinagmamasdan siya ng kanyang ina na si Aling Zenny mula sa likuran ng kusina. Lito anak, kahanga-hanga ang iyong lakas ng loob at kabutihan ng puso. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa iyo. Maraming salamat ma. Natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad at pagharap sa hinaharap ng may panibagong lakas, tugon ni Lito, habang hinahalo ang kaldereta gamit ang kanyang mahiwagang sandok. Nang ihain ni Lito ang kaldereta sa mag-asawa, maingat niyang pinagmasdan ang kanilang reaksyon. Sa unang kagat pa lamang, kapwa sila napanganga sa sarap. Ito ang pinakamasarap na kaldereta na natikman namin Lito. Hindi maipaliwanag ang lasa, parang may mahika, sambit ni Senyora de la Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kasiyahan. Hindi ko inakala na ganito kasarap ang iyong mga luto. Lito, tunay na ikaw ay may kakaibang talento, dagdag ni Senyor de la Cruz. Ang kanyang tono ay may paghanga. Habang kumakain, hindi maiwasan ng mag-asawa ang pag-usapan ang nakaraan. Lito, nais naming humingi ng kapatawaran sa lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo. Mali ang aming mga paratang at higit pa roon, hindi namin kinilala ang iyong dedikasyon at kabutihan. Pag-amin ni Senyor de la Cruz, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pagsisisi. Totoo nga, may mga pagkakamali kaming nagawa, at handa kaming makabawi sa anumang paraang maari, dagdag ni Senyora de la Cruz, habang hinahawakan ang kanyang asawa sa kamay. Nakatitig sa kanila si Lito, ang puso niya ay unti-unting napuno ng kapayapaan. Salamat po sa inyong sinserong paghingi ng tawad. Pinapatawad ko na po kayo. Ang mahalaga ngayon ay ang pagharap natin sa bagong simula at pagkakataon na itinakda para sa atin, sagot ni Lito. Ang kanyang boses ay matatag at mayroong kapatawaran. Nag-alok ang mag-asawa ng kompensasyon para sa hindi nabayarang sahod at iba pang suporta para sa karagdagang pagpapalawak ng kanyang karinderya. Anumang kailanganin mo Lito, nandito kami para tumulong. Ito ang aming paraan upang patunayan ang aming pagsisisi at suporta sa iyong mga pangarap, sabi ni Senyor de la Cruz, inilahad ang kanilang alok. Tumango si Lito, salamat po. Tatanawin kong malaking utang na loob ang inyong tulong at suporta. Sa pagtatapos ng kanilang hapunan, ang mag-asawang de la Cruz ay hindi lamang nasiyahan sa lasa ng pagkain kundi pati na rin sa pagkakataong maibalik ang magandang relasyon sa dating kusinero na ngayon ay matagumpay na negosyante. Nagpaalam sila kay Lito na may ngiti sa kanilang mga labi, habang si Lito ay nakaramdam ng ganap na kapayapaan at tagumpay, hindi lamang sa negosyo kundi sa kanyang personal na buhay.